Maligayang Pasko sa ating mga kapatid sa Panginoon. Ako po ang inyong kapatid, si Pastor Pleda ng Sariaya Quezon. Nais ko po ipatuto sa inyo kung paano ko po nakilala ang Panginoon. Taong 1987 po, nung nakilala ko ang Panginoon. Pero bago ko po siya makilala, dati po akong kaanib ng Iglesia ng Diyos, ng Cristo Jesus, haligi at buhay ng katotohanan. At lagi po sinasabi ng aking kapatid na pastor na umalis ako doon sapagkat mapapahamak ang aking kaluluwa, pero hindi po ako naniwala sa kanya sapagkat napamahal na ako dun sa mga kapatiran doon. Ito po ay nasa lugar po ng Binyang Laguna. Hanggang isang araw po ay umuwi po ako ng Sariaya sapagkat nagtataka po ako sa aking sarili bakit gusto ko po umuwi ng Sariaya. Siguro dahil nga ako ay pinag-prepare na po ng aking kapatid. Umuwi po ako ng Sariaya at pagdating ko doon po ay araw po ng revision. Sinabukasan po ay Friday. Meron po palang gawain ng pananambahan. Kasi ito ginagawa po sa Sariaya Elementary School. At lahat po ng mga kamag-anak ko po ay umuwi ng bayan at doon po sa amin natutulog. Sapagkat buong pamilya ko na po pala ay nakakilala sa Panginoon na sa pamamagitan po ng aking kapatid na pastor. At doon po dahil nga ang aking mga kamag-anak po ay nasa Linginang, umuwi po sila ng bayan at sa bahay po sila natutulog ng revis ng gabi para Friday po ay sama-sama po kami sasamba doon sa lugar na yun. At pinagbigyan ko po ng kapatid ko. Ako po dumating ng pananambahan. At habang ako po ay naandun, ako po ay nag-bless sa kanilang pag-aawitan. Sa awit pa lang po ay nagmensahe na ang Panginoon sa akin. Talagang napakabuti po ng Panginoon. Talagang andun yung paghipo niya po sa akin. Na nung mga time po, nagmimensahe na po palang Panginoon sa akin sa pamamagitan po ng kanyang awitin. Hanggang sumunod na webis ko, ako po ay hindi po makatulog. At habang ako po ay hindi makatulog, ay ginawa ko po, pinuntahan ko po yung tray ni nanay. Nagkalkal po ako doon ng makakain sapagkat ang nanay ko po ay bus vendor. Marami po siyang tindang mali doon at hindi. Ginawa ko po ay tinalkal po yung kanyang tray. May nakita po ako doon truck. Nakita ko yung truck na pinuno ko po at aking binasa. Habang binabasa ko po doon, nakalagay doon na gusto mo bang maranasan ang bautismo ng Espiritu Santo? Sabi ko, napaisip po ako, sabi ko, totoo kaya ito? Hindi naman ako po dinasa ko po doon at nakalagay po doon ay kailangan kilalanin mo muna ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at bilang sariling tagapagligtas. Sumunod po ay aminin mo ang iyong kasalanan at humingi ka ng tawad sa Panginoon. Pagkatapos po ay sumunod ka sa kanyang pinag-uutos. Ginawa ko po, ako po ay nanalangin, inuhod po sa Panginoon. At dahil nga po ako nakakaatin po ng panambahan, ginaya ko po yung ginagawa nila, nagpuri, umawi po sa Panginoon at nanalangin ako. Habang ako po nag-pray, may naramdaman po ako na bumaba sa aking ulo ng mainit at malamig hanggang sa aking buong katawan, hanggang sa aking paa. At ako po'y nagulat. Kasi nakapag-pray po ako ng isisipid. Pag-pray ko ulit ang aking mga magulang, mga kapatid, hanggang ako po'y galak na galak. Hanggang ako po'y parang kumagang napuno ng pag-ibig ang aking puso para sa Panginoon na ang ibig sabihin ko ay first time ko pong na-indap. Na-indap po ako sa Panginoon. At kinabukasan, hindi ko mawala sa akin ang Panginoon. Lagi po siyang nasa aking isip, lagi siyang nasa aking puso. At ako po galak na galak sa Panginoon at ayun, isa ko pong naramdaman, hindi po ako nagugutom. Hindi po ako nauuhaw. Hanggang sa, ipinipunta ko po doon sa aking mga kaibigan nung ako po bumalik na yun sa aking mga kasamaan ko sa Iglesia ng Diyos. Haligat ko ay nakapsuhalan. Nababasa ko po ang kanilang iniisip, nagugulat ako na nagsasabi ko na sila natatakot. Meron naman na nagsasabi sa kaisipan ko na ako ay nasisiraan ng puno. Hanggang isang araw po ay umuwi po uli ako sa amin. At sa pananambahan po doon, ako po nanalangin sapagkat iba na nga po yung pakaramdam ko. At isang araw, nausap po ng aming ministro, sabi ko, naniniwala po ba kayo sa bautismo ng Espiritu Santo? Sabi nila, hindi sila, nung ko lang nalaman na Diyos Ama lang po pala sila, hindi po nila tinatanggap ang Panginoon ito. Kaya sabi ko, Manuel, kung di po ba ang puro may tatlong bahagi, yung po kanyang pulbura, yung palito at yung pumbahay, ganun din po ang Panginoon, ang ating Diyos. At nung mapag-alaman ko po na ganun, nagpasya na po ako, naaalis na po ako sa akin na pananampalatayang noon. At ako po ay tumalikod na po doon at umuwi po ako sa amin at ako po yung nanambahan. At pagkabalik ko po ng Binyang Laguna, naghanap po ako doon ng lugar na pwede po parang bahanan.
Pero kahit po ako'y nakakilala ng Panginoon, hindi pa rin po ako totally nagbago. Nandun pa rin na nagpapatuloy po pa rin ako sa aking mga dating ginagawa. Hanggang isang araw, ang nanay ko po ay nakita po yung simbahan po dito sa may Calipablo, yung akong viewers ministry. Sabi ng nanay ko, ay nung time po ay lumipat na kami ng bahay, dito nga kami napapunta sa Calipablo. Nalalayuan po ang nanay ko sa dati namin sinasambahan dito po sa may pili. Sabi niya, iplida dito na tayo umatin sapagkat malapit na, ginagawa ko sa prayer meeting. Ay sabi ko, sige, pwede hanggang doon nga po, nakalala ko si Pastor Felix, doon kami nagpatuloy ng pananambahan. At hindi ko na, dumaan po marami daw, hindi ko akalain ako po ay napatayo bilang pastor po ng Jewish Ministry. Kahit marami pong mga gawain nagbibigay sa amin na kailangan kami mag-umayo, mag-ibanghelyo. Pero hindi pa po totally ako na talagang ang buhay ko ibibigay sa Panginoon. Hanggang isang araw, dumating ng kapatid ko, galing pong Amerika, nagkaroon po siya ng Bible study. At nakita ko po yung pagkilos ng Diyos sa buhay ng kapatid ko na ang dami kong umaakin, dati ay 6, naging 23, mga kabataan po yung, nakaisip din po ako sa pagka. Noong time po nga ay ang iglesia po ng US Ministry ay nag-prayer and fasting na po tayo noon. Pinaisip sa akin ng Panginoon, isang gabi po ako na nagminip, na ako daw po ay nakahiga, natutulog po ako at ako nasa kama. Ang ginagawa ko daw po, ako kumakain, lang nakahiga. Tapos, ang kinakain ko po gulay. Napaisip ako, pagkagising ko po, sabi ko, Lord, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, wala akong ginagawa. At ako, kinakain ko pa ay gulay. Ibig sabihin, parang pambata. Kaya ang ginawa ko, nilalangin ako, sabi ko, Lord, hindi ko papayag na maging ganun yung aking gawain. Kaya, pinalakas po ako ng Panginoon, hinangkapan niyo po ako ng kapangyarihan. At dahil nga po ang prayer namin, yung prayer po, 3, ala ko po, tatlong kaluluwaran yung pag-pray, pero ang inilagay sa akin ng Panginoon ay 3 lugar. Yung pong lugar ng Kasadya, Calipablo, Calipablo at Villa Emilia po. Yung lugar na kung saan po ako nakatira. At ginawa ko po, dahil lang ako ang aking pong trabaho, ako po ay nag-aabo, nag-busy. Lahat po ng aking suko, in-invite ko. In-invite ko po na, at hindi na Bible study, may gawain kami ng Sabado. Nag-wish pa naman po sila, sabi nila, sige, atin kami at kahit walang problema, kahit na kung nakakapagod, tulungan kami ng merienda para may nakakain po dun sa mga atin. At pagkatapos po namin, ako nagulat po sa nag-ilisod kasi marami pong nanay, unang araw po ay maraming nanay po umaten. At nakakatuwa na nagpapatuloy yung gawain po dito sa lugar po ng Biblia. At sabi ko, ang sarap-sarap ng pakaramdam po pala na ang ating buhay ay nagagamit ng Panginoon. Hanggang sa nanaginip po ako muli, nanaginip ko po, nakita ko doon na ito po lugar na ito po kasi pinagdadausan namin ng Bible study. Bumaha po itong lugar na ito, pero yung baha po ay malinaw na tubig. Pero pagdating po doon sa dulo, may malapit po sa bahay ng kapatid ko ay umitim yung tubig. Alam ko ang tubig ay salita ng Diyos. Umaapaw po ang salita ng Diyos dito sa lugar namin. Kaya nanalangin ako, Lord, na akin po yung pagpapalang ibibigay mo po sa aming tahanan. Pero nire-reject ko yung mga hadlang na pwedeng gawin ng kaawit sa pangalan ng Jesus. Balutan mo po kami ng banal mong dugo. At nga po, nakakatuwa akong ginagawa ng Panginoon habang ginagawa namin yung prayer and fasting. Maraming pagsubok po, maraming ginagawang paglilinis ang Panginoon sa aming gawain sa buong iglesia. Pero alam niyo po ba, sa aming ginagawang prayer and fasting, doon po kami pinalakas, pinatatag ng Panginoon, na kagaya po ng ginto na pinadadaloy niya ang pagpapala sa kanyang mga anak. Kaya po ng ginto na dinadalinsay. Tinitingnan ng Diyos kung gaano po kalaki ang ating pananampalataya, kung gaano po kalaki ang pagmamahal natin sa Panginoon. At yun nga po, nang makilala ko po ang Panginoon, hindi ko po makakalimutan verse, ayun po, aklat po ng yan, 8:32. Sabi niya doon, makikilala mong katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya nung nakilala ko po ang Panginoon, nakilala ko po ang katotohanan, nakalaya po ako dahil dating katoliko, dati po na kasama sa Iglesia ng Diyos, naligas mo rin ang katotohanan. Wala pong ibang katotohanan kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya, nung time din po nananalangin ako na, Panginoon, bigyan mo naman po kami ng bahay na magiging comfortable po kapag mayroon pong taong dumarating sa amin. At habang ako po nag-pray, pinatalooban po ng Panginoon, sabi ko ng Panginoon sa akin, ipag-pray mo ang nanay mo. Sabi ko sa isip ko, bakit sa nanay ang susupray ko? Ay ako humihingi.
Pero sabi ng Panginoon, kayo sa nanay mo dumarating ng pagpapala, sa nanay mo magpapasya, at pinag-pray ko po yun. Ganun po pala talaga pag tayo nananalangin. Tinuturo pala ng Panginoon kung paano tayo manalangin ng tama. Pinag-pray ko po si nanay na, Panginoon, bigyan po si nanay ng katapangan na magpagawa ko ng bahay. Nagkasakit po si nanay, paglabas po niya ng ospital, halagang 20,000, sabi niya po ay magpapatayo na tayo ng bahay. Kasi sabi ko, magkano pera mo? 20,000, ha? Ay ano, paano natin mag-ipatayo? Pero sabi ko sa kapatid ko, ay hindi pa rin yung sinasabi ng nanay. Nang maipatayo po yun, ginalaw mo kapatid itong babae siguro sa akin. Nasaan ang pinatayong bahay ni nanay? Ano, aray, parang ganda. Pero yung ibig sabihin, ano po, yung bahay ng baon. Pero sabi niya, mag-text ka din sa kapatid ko, sabihin mo, nagpapagawa na tayo ng bahay. Ayoko, nahihiya ako kasi mapapadala lang yun ng ng pera, pagpapagawa ko yung nanay. Pero sinat ko pa rin po hanggang aga yung po'y may ayari, pray ko Lord, wala na po kami pambiling bubong, magtatagunan, hawak ko po yung yung haligi ng puti ng bahay namin. Unti-unti pong pinagpo ng Panginoon yung pangangailangan po ng bahay namin. At 3 taon po yun na bago po yung natapos. At sa biyaya po ng Diyos, pinagtalo po ng Panginoon yung lahat ng aming pong mga pangarap, yung mga kahilingan ko po ay pinagtalo ng Panginoon habang ako po ay naglilingkod sa Panginoon. Habang tayo pinaglilingkod sa Panginoon, kasunod po natin ang maraming pagpapala. Sabi nga po, kahit hindi na po natin hingin. Sa biyaya din po ng Diyos, nakatapos po ng pag-aaral ng anak ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, doon sa akin lang po, di makakatapos ng pag-aaral ng anak ko. Kasi po, ang anak ko po ay maliit pa lang siya. Ako po magtutinda lang sa school. Sabi ko, ang tinikita ko para lang sa pagkain namin. Pero alam niyo po ba talagang napakabuti ng Panginoon, napakadakila po ng Diyos na ating po pinaglilingkuran. Mula po sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit, pinagpo po ng Panginoon ang pag-aaral po ng anak ko si Aiden. Ang akin po ay nasa Saudi na po siya, nagsatrabaho po doon bilang nurse. Talagang masasabi ko po, ng ating Diyos na pinaglilingkuran ay kahanga-hanga. Hindi po siya nagpapabaya. Gaya ng sinabi niya po sa awit 23, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magtutulak, pinahihintay niya ako sa naiinam ng ating Diyos. Ang ayon sa pangako na gagawin. Ganun po po ang ating Panginoon, magtiwala lang po tayo sa Kanya. Kaya ngayon po, ang aking buhay po ay pinili ko na po sa Panginoon. Sabi ko, hanggat may buhay ako, hanggat may hininga, magpapatuloy ako na maglingkod sa Panginoon. Ngayon po, positido po ako na ang buong kapitbahay ko po ay nakakilala sa Panginoon. Sabi ko, hindi na po kailangan lumayo pa. Dito pa lang sa lugar namin, marami pang hindi nakakilala sa Panginoon. At sa biyaya po ng Panginoon, ang Villa Emilia po, ito po, pamula ko doon yung kasunod ko po, hindi pa po, pero pamula ko din sa palibot na ito, marami na po nakakilala sa Panginoon. Lahat po sila ay mga buon at hindi dyan. Kaya ako po nag-bless na talagang, maging kayo din po, magpagamit po kayo sa Panginoon. Sabihin po natin mahirap ang buhay, pero yung pangako po ng Panginoon sa aklat po ng Mateo 28, verse 19, sabi niya doon, humayo kayo at tuloy mong alagad ang buong bansa, kaya niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at ang sabi niya doon ay, ang kanyang pangako, kasama niya po hanggang sa huling panahon. Ibig sabihin ay hindi po tayo pababayaan ng Panginoon, basta sumunod lang po tayo sa kanyang pinag-uutos. At dahil nga po sabi ko, sa mga pakain, pamerienda, hindi po pinagkukulang ng Panginoon. Maalis po ang aming mga nakikinig ng salita ng Diyos na sila po ay may galak, may sigla, may lakas, at sabi na ay para silang may mga tinik na naalis sa kanilang mga katawan. Kasi ito habang ginagawa ko sa bahay namin, ay may sa pang sabi ko, Lord, lahat po nagpapasok sa aming bahay, sila po ay mabubon, at sila po ay makakakilala sa Panginoon. Ang tagal po bago bininig ng Panginoon yung aking prayer na yun. At ito nga po, pinangyayari na po ng Panginoon, binuksan po ng Panginoon ang aming tahanan para po sa kanyang salita. At madami pong mga kapitbahay ko po ang nakakakilala sa Panginoon. At kapag araw po talaga ng Sabado, tumitigil po sila ng kanilang mga ginagawa upang makinig po ng salita ng Panginoon. Lamang po mga kapatid at nawa ay pinagpala kayo sa mga kapatid kung gaano po kabuti at sa dakila ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Magtiwala lang po tayo sa kanya na lahat ay kayang gawin ng ating Diyos sa makapangyarihan. Sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus. In Jesus' name, amen and amen.